For today's video, Teach and the Fire versus Santolan Elite. Tama, Santolan Elite, kaya Pinoy laban sa Pinoy. Kaya sigurado, mapapalaban na naman si Rambutan. Dahil kung mababasa nyo, mukhang batak na sila sa Friendly War Challenge. Ano pa ang gagawin? Di na-claim target na nga ako dito bago pa nagsimula yung laban. At sinimulan ko nga sa number 1 na TH17 hanggang pababa na TH11. Kaso, pagka-start ng war, ito na nga yung nangyari. Mukhang matamlay yata yung mga kasama ko pati yung mga kalaban. Dahil halos ayaw nga nila masi-attack. Kaya dito, natulog na lang muna si Rambutan. One eternity later. At ayun, halos 6 na oras na lang yung natitirang oras sa laban. At yung mga naiwan na lang ay yung mga nilagyan ko ng claim target. Akala ko mga matamlay, yung pala nag-iipon lang ng lakas para ubusin yung mga base ng mga idol natin sa Santolan Elite. At mukhang ganadong-ganado nga yung mga kasama ko dahil pati yung nilagyan ko ng sobre, pinanata na rin nila. Habang yung mga base naman namin ay marami pang naiiwan sa may taas. Mukhang napaplano pa ata yung mga idol natin sa Santolan Elite. Dahil halos hindi pa nga gumagalaw yung mga attack ng mga high TH nila. Kaya bago pa mabuo yung mga plano nila, sinimulan ko na nga dito umatak. At yan nga ay dito sa account ko na TH11. At ang sinalang ko nga dito ay mga Barchers. Tama, dahil 120 na mga Spartan at 160 na mga Barbie. Sinamahan ko lang ng 3 bungo na nakasakay sa tae. At ganon din sa reinforcement dahil Barchers lang din yung nilagay ko. Kaya Idol Jumar, ito na nga yung request mo ng mga Barcher. At yan nga ay ginamit ko dito sa base ni Patty. Max na nga yung wall niya sa TH11, kaya mapapalaban dito yung mga Spartan at Barbie. At ang una ko ang ginawa dito, nilapag ko lang si Tatang para tanggalin yung mortar na pakalat-kalat dito sa may baba. Sabay ginamitan ko lang ng in-dispel yung mga ibang defense at hinagis ko nga yung bulalakaw ni Tatang. Sabay lapag ng 2 lindol, kaya burado nakaagad yung 2 exbo at tigil ni Patty. Kaso nung pinapanood ko si Tatang, mukhang matamlay ata dahil ang bagal niya nga basagin yung mga buildings sa pakalat-kalat dito sa may baba. Kaya naglapag na ako dito ng ilang pirasong Spartan at Barbie para matulungan si Tatang na uugot-ugot. At inilapag ko na nga si Tupakin para kalakarin na si Tatang papunta sa may 3 o'clock. Pero nandito pala yung bantay na Tatang kaya pinabugbog ko na muna sa mga Spartan bago ko inilapag yung bahay ng aso. Sabay lapag kay Abnoy para magsama-sama na yung 3 hirong buwang. At ang cute ka nila tignan dahil puro nakakostyon na pang Christmas. Mukhang mga angaroling ata yung mga buwang. Kaya naglapag na nga ako dito ng 10 muna nakasakay sa tae para buksan yung pader at makapasok na sila papunta sa may single IT. At pinasamahan ko nga sila ng mga main troops na Spartan at mga Barbie dahil nakaabang na nga dito yung enemy queen para bigyan sila ng regalo. Kaso piso lang yung binigay kaya ayun kinatay ng mga buwang. At naglapag pa ako dito ng mga Spartan at Barbie dahil lumabas na nga dito yung bantay ni Patty na 2 puting bakulaw at may kasamang mga Barbie. Kaya ayun binigyan ko ng regalong muriatic acid para matuwa naman. Habang yung Abnoy ikinulong pa nga yung sarili kaya binuksan ko nga yung pader para makalipat sana siya sa may kabila. Pero mas gusto niya nga banatan yung pader kaya hayaan na at Abnoy yan. Pero may poste pala ng PLDC na lumutang dito sa may baba kaya nilapagan ko na ng ilang pirasong Spartan at Barbie para tumbahin na kaagad. At balik na muna dito sa 3 hirong buwang. Tumino na pala yung Abnoy dahil nagawa niya na makapasok dito sa town hall ni Patty. Kaya dito, ginamit ko na yung mahiwagang bola ni Abnoy at Air Quick Boots. Kaya ayun, basag na kaagad yung 2 expo kasama na pati yung town hall. Habang yung poste ng PLDC, hindi pa pala na itumba ng mga buwang may Spartan at Barbie. Pero hayaan na dahil nilapagan ko na dito ng mga Spartan at Barbie yung mga buildings na pakalat-kalat dito sa may labas. Pero teka, baka aahon ulit yung town hall ni Patty. Kaya ginamitan ko na muna ng freeze. Mahirap na baka balikan pa ulit ng mga 3 hirong buwang. At nilapagan ko na rin ng in-dispel yung nabasag na Wizard Tower. Sabay ginamitan ng freeze yung lasing na bantay na Machu Papa. Mukha marami atang nainom na tuba. Kaya ayun hilong-hilo nga habang nakabitin sa may ere. At hindi ko nga namalayan na 3-star nga pala yung base ni Patty. Hindi ko tuloy na igawang ilapag lahat ng mga Spartan at Barbie. Si Machu Papa kasi, iinom-inom ng tuba tapos ibibitin yung sarili sa ere. Teka, andito na nga tayo sa akang ko na TH12 para palayasin na yung mga butiki. Dahil ang isinalang ko nga dito ay 25 bruha kasama na pati sa reinforcement. At dito ko nga ginamit yung mga bruha sa base ni Gandalang. Kaya ito yung pamatay mga mukhang bruha sa base ni Gandalang. At dito nga, ipinahinga ko na muna yung bahay ng aso at ang ginamit ko nga dito ay yung karito na nangahagis ng tae. At inilapag ko na nga doon sa may 9 o'clock para tapunan ng tae yung mga defense na abot niya. Sabay ginamitan ko ng in-dispel yung mga ibang defense at hinagis yung bulalakaw ni Tatang papunta sa may single IT. Kaso nagulat ako, hindi ko pa nailapag yung mga lindol na wala na kaagad yung mga defense sa bulalakaw ni Tatang. Grabe pala yung baho ng tae ni Tatang, hindi kinaya ng mga defense. Pero hayaan na dahil inilapag ko na nga yung Abnoy doon sa may taas kasama ng ilang pirasong bruha para basagin na kaagad yung mga building sa pakalat
pakalakala doon sa may taas at masasalubong na lang yung tatlong hirong buwang para pumasok dito sa town hall ni Gandalang. Habang yung kariton, tuwang-tuwa naman sa kakahagis at dae sa mga tipes na nandun sa may 9 o'clock. At lumabas na nga yung bantay ni Gandalang na dalawang puting bakulaw para makipagsapakan kay Abnoy na BK. Pinagtulungan ng mga tiyanak, kaya ayun, ang bilis na namatay. Kaya hindi ko na rin tinapunan ng muriatic acid para hindi masayang. Pero galit na dito yung 4 na expo kasama na pati yung town hall. Kaya prines ko na muna, sabay nila pagan ng lindol para may pakinabang naman. Kaso si Abnoy kanina pa nga naliligo sa tae na galing sa Eagle Artillery ni Gandalang. Kaya bago pa makatay ng Eagle, ginamit ko na dito yung mahiwagang bola at airpick boots ni Abnoy. Sabay nilapag ko na lahat yung natirang bruha doon sa may 3 o'clock para mai-take down na rin yung mga buildings na pakalat-kalat sa may gilid. Pero nakaabang na nga dito yung enemy BK na nakakostume na bungo. Kaya pinuntahan kaagad ng mga tiyanak para tagayin. Galit na yung mga buwang dahil akala nila yung enemy BK yung tatay na nag-iwan sa kanila. Susuot-suot kasi ng costume na bungo na pagkamalan patuloy. Nadamay tuloy pati yung enemy queen at pinagtulungan nga din ng mga buwang. Pero teka, yung town hall baka babalik kaya tinago ko na muna sa Invispel. Dahil kita nyo naman gusto pa nga puntahan ng kariton para hagisan ng tae. Buti na lang nagawa ako kagagat maitago kaya dumiretso na nga siya dito sa mga dipes na nasa baba. Kaso hindi niya na nga naabutan dahil pinutakte na nga ng mga tiyanak na anak ng mga bruha. Kaya dahil doon tuluyan na nga na 3-star yung bis ni Gandalang na ginamitan ng mga bruha. Kitam, ganyan lang diskarte. Pag puro ganda lang, gamitan nyo lang ng mga troops na mukhang bruha. Pero pag pogi naman yung IGN, ay padala nyo lang ng maraming Barbie. Baliw! At nandito na nga tayo sa Hangko na Teach 13 para palayasin na rin yung mga nakasala na butiki. Dahil ang ginamit ko naman dito ay puro naman mga robot. At yan nga ay request ni Idol Alver. At ang biktima sa mga robot walang iba kung hindi ang bis ni Akira Lei. At ayan, saktong-sakto dahil halos max na rin sa Teach 13. At ang plano ko dito, tanggalin na kaagad yung Eagle Artillery kasama na yung dalawang expo. Ano pang gagawin? Di ginamit ko na yung mga Invispel para takpan yung ibang defense sabay hinadis talat yung mulalakaw ni Tatang at nilapagan pa ng dalawang lindol. Kaya ayun, biglang nawala sa mapa yung Eagle at saka yung dalawang expo. Ganyan lang ang gagawin para wala nang hagis ng tae. Kaya ibinabaon na si Tupakin para samahan si Tatang at dalawang robot naman dito sa may 3 o'clock kasama ng bahay ng aso. Dahil ang plano, papapasukin lang yung mga robot kasama na pati tatlong hirong buwang papunta dito sa town hall ni Akira Lei. Kaya inilapag ko na yung jump spell para tatalo na lang yung mga buwang papunta dito sa gitna. At nilapagan ko pa ng mga robot dito sa gilid para may sumama sa mga salamang tiro na tanggalin yung mga buildings na pakalat-kalat dito sa may gilid. Pero lumabas na nga dito yung bantay ni Akira Lei na puro pala mga puting bakulaw. Kaya nagsama-sama na yung mga robot kasama na pati tatlong hirong buwang. Kaya ayun, pinagtatagla nila yung mga puting bakulaw habang naliligo sa muriatic acid. At pinipres ko nga dito yung isang scatter shot dahil kanina pa nga panay sampal at tinatamaan niya si Tatang. Siya nga lang yung kawawa dahil halos wala nga epekto yung sampal ng scatter shot sa mga robot at dito kay Aknoy. Sukunat ba naman ng mga itlog yan? Kaya nangawit na lang sa kasampal yung scatter shot. At para tumigil, kaya ayun pinagtatagaanan ni Aknoy kasama ng mga robot. At inilapag ko na nga dito yung bida-bida hero yung mood dito sa may 9 o'clock kasama ng isang robot. At ginamit ko na kagad yung equipment niya na rocket spear para matanggal niya na kagad yung mga defense na nandito sa may 9 o'clock. Kaya balik na dito sa mga robot na nasa gitna. Nakapasok na sila dito kaagad dahil sa ugat na malatila. Para puntahan kaagad yung bantay na Tatang na malaki ata yung pagkakautang. Kaya ayun, puro padla yung hinabot sa mga robot. Kaya itinago ko na muna dito yung town hall ni Akira Lei para hindi makita ng mga robot. Kaya dahil dyan, dumiretso na sila sa mga buildings na pakalat-kalat dito sa may baba. At kinalabas ko na nga dito yung dalawang kambal ni Tupakin kasama na pati yung malakasan higanteng kalbo para may pakinabang naman. Kaya dahil dyan, puro padla yung hinabot ng bis ni Akira Lei sa mga robot. At gano'n na ang gagawin pag gumamit tayo na puro robot yung laman ng Arbicam. Kaya lipat naman tayo dito sa Hangko na Teach 14 para palayasin yung mga nakasalang na butiki. Dahil ang ginamit ko naman dito ay D7 Yeti kasama na pati sa reinforcement. Kaya tara, panoorin natin kung ano ba yung nangyari. At dito nga, plano ko na padiretsuhin yung mga Yeti sa town hall ni Joshua na nasa gitna. Pero maraming mga buildings sa pakalat-kalat sa may gilid. Kaya ginamit ko naman na dito si Ilong Yumbot na may kasamang kabayo para tanggalin yung mga buildings na pakalat-kalat dito sa may taas. At tinatago ko lang sa Invispel para hindi mahatay ng mga defense. At alam nyo na kung ano ang tawag sa ganitong strategy, tomboy charge. At damit na yung ganitong strategy lalo na sa mga gumagamit ng mga butiki. Dahil kailangan mo lang itago si Ilong Yumbot para matanggal niya yung mga ibang defense. At the same time, nakakapag-create siya ng funnel para hindi maligaw yung mga main troops. Pero pinauwi ko na nga dito si Ilong Yumbot gamit yung recall spell. At dito na nga nagsimula yung problema. Dahil ang plano ko naman dito, hagisan ko ng bulalakaw ni Tatang yung isang air defense. Kaso, nung nilapag ko si Tatang, doon napunta sa may Archer Tower. Kaya ayun, nawala kaagad yung mga buildings na nandun sa may taas. At ang problema pa dito, mali yung pwesto na pinaglapag ko kay Tupakin. Dahil nahila nga ng mga buildings na nandito sa may baba. Dahil ang plano ko talaga sana dito, ilapag yung mga Yeti sa may taas. Sabay lapag ng jump spell para makatalon sila papunta sa may town hall. Lutang, kaya ayun, dumiretso si Tupakin papunta sa may baba habang kinakalakat si Tatang.
Pero wag ka na magpariwanag rambutan dahil sa bandang dulo, hindi ko nga na-tristar yung bis ni Joshua. Kaya bago pa mga problema, lumipat talaga ako sa isa ko pangahaw na TH14. At para hindi na sumakit yung ulo, ginamitan ko na lang ng mga butiki. Sabay gamit na magic sarap. Kaya ayun, na-tristar kaagad yung bis ni Joshua. Ganyan lang ang gagawin. Pag hindi nasunod sa plano, gumamit lang ang mga butiki at magic sarap. Pero take 2 na lang tayo gamit yung mga Yeti. At dito ko nga ginamit sa account ko naman na TH15. Dahil hindi tayo titigil hanggat hindi maka-3-star na gamit yung mga Yeti. At dito ko naman inulit yung mga Yeti sa business site. At ayan, saktong-sakto dahil halos max na nga sa TH15 at yung mga pader na lang yung mga naiiwan. Kaya masusubukan dito yung 18 yung Yeti kasama na pati sa reinforcement. Bale, ang ginawa ko nga dito, tinakpan ko na kaagad ng indispel yung ibang gipen sabay hinagis yung bulalakaw ni Tatang papunta sa may monolith. Kaso, hindi tinamaan ng dalawang lindol yung isang Expo. Kaya bago pa banatan si Tatang, naglapag na ako dito ng mga Yeti para saluhin yung bala ng Expo. Sabay lapag ko tupakin para kalat ka rin na si Tatang papunta sa may 3 o'clock. At ang plano, padiretsuin sila papunta sa may isang air defense. Kaya naglapag na rin ako ng mga Yeti doon sa may 3 o'clock kasama na pati yung bahay ng aso para makita na kaagad yung mga buildings na pakalat-kalat dito sa may 3 o'clock. Sabay naglapag ng poste ng Meralco para tumbahin ang mga defense. At ibinaba ko na dito si Abnoy kasama ng isang bungo na nakasakay sa tae para buksan yung pader doon sa may single IT. Pero magaling pumuesto yung enemy queen habang binabanatan niya yung mga Yeti. Kaya nakita ni Abnoy na BK, kaya ayun, isang taga lang yung enemy queen. Kaya naglapag na rin ako ng mga Yeti sa may taas para matanggal na agad yung mga buildings na pakalat-kalat doon sa may taas. Pero lumabas pa nga dito yung bantay ni Syke na 3 puting bahulaw. Kaya binuhusan ko na kaagad ng muriatic acid habang binabanatan ng mga hirong buwang. At nandito na nga yung bida-bida hirong yung bot para makipagsapakan sa enemy BK na binabanatan yung mga Yeti. Sabay gamit ng ability ni Abnoy na Earthquake Boots para buksan yung pader at makapasok sila papunta sa may town hall site. Habang si hirong yung bot panalo sa sapakan nila ng bantay na enemy BK. Pero teka, may naiwan na building sa kalat-kalat dito sa may baba. Kaya nilapagan ko na yung natitirang bungo na nakaspresyo tayo kasama na pati yung Yeti. At balik na muna dito kay hirong yung bot dahil masasalubong niya na dito yung enemy tomboy. Kaya ayun, wala nang usap-usap at nagsapakan na kaagad yung dalawa. Tapos pinagtulungan pa nga ng mga Yeti. Kaya ang nangyari, puro plakay lang yung inabot ng enemy tomboy. Ano pang gagawin? Di-prenish ko na dito yung town hall site para hindi na makabalik. Baka puntahan para si Hirong yung bot. Kaya sa town hall ko na nga ginamit yung 3 natitirang crystal. Alam niya naman yan si Hirong yung bot kung saan may tae, doon dumadaan. Habang yung higanteng kalbo, naliligaw pa hata at hindi niya nga alam kung saan ba siya pupunta. Buti na lang, nakasalubong niya dito yung Hirong yung bot. Kaya nagsama nga yung dalawa para banatan yung isang gano na nandito sa may gilid. At eto na nga, pinapanood na nga ako dito ng mga idol natin ng Santolan Nilit. Baka hindi pa nabuo yung mga plano nila kung paano ba durugin yung mga base namin na nasa taas. Kaya tama yan mga idol, panoorin nyo yung mga troops na ginamit ko dito. Dahil isa ito sa mga matinong troops na pwedeng gamitin para maka 3-star. Ayan kita nyo naman kung paano na 3-star. Nagamit na yung 18 Yeti kasama pati sa reinforcement. Kaya subukan nyo na rin para sigurado makaka 3-star din kayo. Itim nga lang. Baliw! Pero nandito na nga tayo sa account ko naman na TH16 at ang sinalang ko nga dito ay 22 na Cyclops na nakadiaper kasama na pati sa reinforcement. Hindi ko nga alam kung bakit halos walang gumagamit dito sa mga Cyclops na nakadiaper. Hindi ata sila na-inform na isa nga ito na matinong troops na pwedeng gamitin para maka 3-star. O baka ayaw nyo maniwala na malakas to maka 3-star pag pinagsama-sama. Kaya tara, panoorin natin yung sunod na banat. At yan na ay ginamit ko dito sa base ni Nures. At sakto talaga yung mga troops na Cyclops na nakadiaper dito sa base na may IGN na new. Dahil isa nga ito mga Cyclops na bagong troops pero walang pumapansin. Kaya panoorin natin kung paano ba maka 3-star. Nagamit niya ang 22 na Cyclops. At ang una ko ang ginawa dito, naglapag lang muna ako ng 2 Cyclops bago ko nilapag si Tatang. Para sila yung banatan ng bantay na Tatang. Kaya hinabis ko na yung bulalakaw ni Tatang papunta nga doon sa may Imbis Tower. Sabay ginamit yung malaking paanan nito pakin papunta sa may Town Hall. Kaya ayun, biglang nawala sa mapa yung Town Hall ninyo kasama na pati yung 2 Expo. Ang problema, yung ugot-ugot na Tatang, imbis sumama dito kay Tupakin, mas pinili nga sumama doon sa 2 Cyclops na nakadiaper at isinama pa pati yung mga healer. Pero hayaan na, at gawan na lang ng paraan. Dahil nilapag ko na nga yung bahay ng aso doon sa may 3 o'clock. Para si Tupakin kasama ng ilang pirasong Cyclops kasama si Abnoy mapilitan na pumasok papunta dito sa may bantay na Machu Papa. Pero nakaabang yung mga makakating defense kaya nilapagan ko ng poste ng Meralco para yun ang unahin na tumbahin at nilapagan ko nga ng jump cell para makatalon sana yung 2 hirong buwang. Ang problema, yung bantay na Machu Papa binatukan kaagad yung Abnoy na BK. Kaya ayun, galit na galit yung buwang at halos maubos na yung mga pader na nandito sa may Rikushi Cannon. Pero lumabas na nga yung bantay na 30 puting bakulaw kaya binuhusan ko na kaagad ng muriatic acid. Sabay inilapag ko na yung bidabidang
ng Hirong Yombot dito sa may baba para banata na kaagad yung higil na kanina pa nga panay hagis ng tae. At pinasamahan ko ng ilang pirasong Cyclops para banatan yung mga buildings na hindi pinapansin ni Hirong Yombot. Kaya balik na muna dito kay Tupake na binabanata na pala ng monolith. Kaya itinago ko nga sa Imbispel para sana hindi madedo. Kaso dahil sa pasmadong kamay nahuli na pala yung paglapat ng Imbispel. Kaya ayun nakatay nga si Tupakin. Pero hayaan na dahil tignan nyo naman sobrang dami pa nga mga Cyclops na nakadiaper. At buhay pa si Tatang kasama na pati yung Hirong Yombot. Nakatapag man tae. Kaya ayun napalabas tuloy yung mga alaga niyang Yobab. Tapos binanatan ba ng monolith. Kaya dito nadedo na pati yung Hirong Yombot. Buti na lang pinitikada ti Tatang yung monolith. Kaya ayun nabuhay pa yung mga Yobab para makipagsapakan sa mga nakatagong tiyanak. Kaya dahil dyan tuluyan na nga na 3-star yung base ni Nures. Na ginamitan ng 22 na Cyclops na puro nakadiaper. Sabi sa inyo ayaw niyo kasi maniwala na malakas to pag pinagsama-sama. Kaya lipat naman tayo dito sa akang ko na si Ulichit na dating TH-15 na bigla na rin TH-17 dahil sa Hammer Jam. At dito nga, ang ginamit ko naman na main troops ay 20 kaldero na may lamang tae. Tama, yan na yung ginamit ko para masubukan natin lahat kung ano ba yung malakas sa mga bagong troops na inilabas ni Supercell. At yan na ay ginamit ko dito sa base ni Pat. Sa kanya din ata yung isang account na TH-11 na may IGN na Patty. Tama, si Patty na ginamitan ng Barcher. At mukhang ito ata yung main account niya, TH-17. At dito nga, wala nang intro dahil ginamit ko na kaagad yung mga Imbispel para takpan yung mga ibang defense. Sabay hagis ang bulalahon ni Tatang at malanimpanan nito pa rin papunta doon sa may multi-gear tower. Kaso dahil sa lutang, hindi napasama sa 3 lindol yung dalawang scatter shot. Pero buti na lang, natanggal na nga kaagad yung town hall lipat. At dahil sa hindi natanggal yung dalawang scatter shot, kaya dito, puro sampal yung inabot ng alagang Frosty ni Tupakin. Pero hayaan na dahil marami naman akong dalang kaldero na may laman tae. At tinumpisaan ko na nga lapagan doon sa may 3 o'clock kasama na pati yung bahay ng aso. Pero masasalubong nga dito ni Tupakin yung enemy BK. Kaya bago pa maglandian, inilapag ko na yung abnoy para banatan yung enemy BK. Kaya ayun, hindi man lang nakaisa yung enemy BK kay Tupakin. Pero nakaabang din yung enemy Queen. Kaya hinilera ko na yung mga kaldero na may lamang tae dito sa may gilid. Kaya ayun, unti-unting nangangamoy tae yung mga buildings na pakalat-kalat dito sa may 3 o'clock. Pero natutukan nga ng single IT si Abnoy. Buti na lang nadala sa pagkataranta dahil nagawa ngang impress yung single IT bago pa makatay si Abnoy. Sabay nila pagan ng spell ang mga tiyanak para hindi na matutukan yung 3 hirong buwang. Kaya dito nakaligtas nga si Abnoy at nagawa niya pang basagan yung isang Rikushikano na pakalat-kalat doon sa may gilid. At sinabayan pa ng mga kaldero na panay ang labas ng mga tae. Kaya ayun, nangamoy tae na ngayong isang single IT na kinatay na nga si Tatang. Pati ang mga bantay ni Pat hindi ata nakatiis sa baho ng mga tae na nilalabas ng mga kaldero. Kaya ayun, naglabasan na nga yung mga buwang. Ang problema na force naman yung ability ni Abnoy na earthquake boots. Kaya nakapasok si Tupakin para makipagsapakan sa mga puting bahulaw. Kaya habang magrarambulan pa yung mga buwang, inilapag ko na dito yung bida-bidang Hirong Yombot para maitikto niya nakaagad yung mga defense na nandito sa may taas. Pero sobrang dami pa yung mga makakating defense na nakaabang dito sa may 9 o'clock. Kaya ano pa ang gagawin? Dinilapagan ko na kaagad yung huling natikirang 3 kaldero na may laman tae. Dahil papalapit na nga yung Hirong Yombot at nakaabang nga yung enemy Tomboy. Kaya sigurado magsasapakan kaagad yung dalawa dahil puro yan matatapang. Kaya bago pa magsapakan, iprinis ko na yung enemy Tomboy kasama na pati yung Rikushi Cannon. Kaya ayun, halos hindi nga nakagalaw yung enemy Tomboy habang naliligo sa mga tae na galing nga doon sa mga kaldero. Kaso paubos na nga yung mga tae na laman ng kaldero. Kaya magtiwala na lang muna dito kay Hirong Yombot dahil yung Tupakin ikinulong pa yung sarili. Pero nakaabang na nga yung bantay na Machu Papa kasama yung Exbo at multi-archer tower. Kaya pinalabas ko na yung mga alagang Yobat ni Hirong Yombot para kahit papano may pakinabang naman. Kaya yan mga Yobab, umayo kayo at magparami at ubusin nyo na yung mga defense na naiwan dito sa base ni Pat. Dahil yung Tupakin saka pala nakalabas kung kailan ubos na yung mga naiwang buildings. O Tekman, ikinulong yung sarili tapos gusto rin palang lumabas. Pero hayaan na, importante na 3-star na nga yung base ni Pat na ginamitan nga ng 21 kaldero na may laman tae. Kaya dahil dyan, isang base na lang yung naiiwan na kailangan ni 3-star at panay nga ang noot ng mga idol natin na taga Santolan Elite. Dahil kung titignan nyo, wala online dito sa PH Under Fire. Kaya mga idol, pagtyagaan nyo na lang yung idiniliver kong kaldero na may lamang tae. Teka, may last base pa na kailangan ni 3-star. Kaya lumipat naman ako dito sa isa ko pang account na kaka-tage 18 pa lang. At dahil sa may nag-request na gamitin ko naman daw yung bagong troops. Kaya ito, no choice ladies choice. Kaya ginamitan ko na kaagad na maso para isaalaw na kaagad itong bagong troops na hindi ko pa nabibinyagan ng pangalan. Pero kahawik na nito yung isang karakter doon sa Mortal Kombat na hapat na yung kamay. Kaya mag-research muna si Rambutan para mabinyagan na ng pangalan itong bagong troops na nilabas ni Supercell. Pero teka, bago pa humaba yung kwento, idiniliver ko na nga dito yung mga bagong troops. At yan nga ay ginamit
ginamit ko para dito sa base ni God. Kaya mga idol, bawal muna ang trick para hindi minus 10 sa langit. Kita nyo naman, God. Kaya serious muna tayo at bawal muna tumawa. At dito nga, target ko na agisa ng bulalahaw ni Tatang, yung crop defense na nandito sa may taas. Dahil sa kung titignan nyo, kasama sa matatanggal yung 6 na main defense. Kaya naglapag na muna ako dito ng isang Barbie sa may 3 o'clock para malaman kung meron ba nakatagong poste ng BLDC. Buti na lang wala, kaya tinakpan ko na muna yung mga ibang defense gamit yung mga indispel. Kaya eto na ang bulalahaw ni Tatang. At ayun sa pool, pati yung bunbuna ng bantay na machupapa, tinamaan din ng tae ni Tatang. At galit na yung buwang at inahalap niya kung sino ngayon ang hagis ng tae. Pero hayaan na dahil naglapag na muna ako dito ng isang puting bakulaw kasama ng bagong troops. Kaso nilagyan pala ng spring trap kaya ayun tumilapon sa kawalan yung puting bakulaw. Pero hayaan na dahil inilapag ko na nga dito si Tupakin para makipaglandian sa enemy BK. At dalawang bagong troops naman doon sa may taas kasama ng bahay ng aso. Dahil kailangan matanggal na kaagad yung mga buildings na pakalat-kalat doon sa may taas. At ang plano sana, papasukin yung 3 hirong buwang papunta dito sa may expo na nasa taas. Kaso may lumutang na poste ng PLDC kaya ayun nahila nga si Tupakin. At tuluyan na nga humiwalay sa grupo. Pero hayaan na, ganyan talaga dahil Tupakin nga yan. Kaya naglapag na lang ako dito yung huling natitirang bagong troops para samahan si Tupakin na umikot na nga papunta sa may baba. At balik na muna dito sa grupo nila Apnoy dahil nakikipaglandian na nga doon sa enemy queen. Sa dami ng bato-bato ang katawan kaya ayun hindi kinaya ng enemy queen. At tinilapag ko na nga yung bidabidang hero yung bot para tumbahin yung mga defense na nasa gilid. Dahil si Apnoy at yung mga bagong troops nakikipagrambulan pa nga dito sa mga bantay na puting bakulaw. Habang si Tupakin naman dito sa may baba na force na pala yung ability. Kaya nakalabas na yung 2 kambal kasama na pati yung malakasang gandeng kalbo. Kaya binuksan ko yung pader gamit yung bungo na nakasakay sa tae para banatan nila yung fire spitter na nakatalikod kasama na pati yung multi inferno tower. Pero gabi pala bumanat yung bagong defense na revenge tower. Kahit anong tigas na mga bagong troops, ang bilis na lusaw. Kaya bago pa makatay pati si Hirong yung bot, itinago ko na muna sa indispel. Sabay inilapag ko na ngayong nag-iisang ninja dito sa may baba para may pakinabang naman. Dahil si Hirong yung bot, ganadong-ganado nga na itumba yung revenge tower habang kinakata yung higanteng kalbo. Pati yung tore ng salamangkero, binanata na rin ni Hirong yung bot. Habang yung mga bagong troops kasama ng robot at mga salamangkero, inuubos na rin yung mga building sa pakalat-kalat dito sa may baba. Kaya na-crossover na kaagad si Hirong yung bot para banata na yung huli natitirang defense ng multi-inferno tower. At pinipress ko nga dito yung town hall. Mahirap na baka biglang sumabog. Buti na lang nagawa na kaagad itumba ni Hirong yung bot. Kaya dahil dyan, tuluyan na nga na 3-star yung defense ni God. Grabe, malakas din pala tong bagong troops kaya subukan nyo na rin mga idol. Pero kailangan, samahan nyo lang ng konting dasal para maka 3-star. Pero dahil doon sa mga bagong troops, na-perfect na nga namin yung Classic War versus Santolan Elite. Pero hindi pa tapos dahil iilan na lang din yung mga base namin na naiwan dito sa taas. At may mga ataf pa yung mga high-tier mga idol natin sa Santolan Elite. Kaso, pagtapos ng war, ito yung naging resulta. O, tek na yan, akala ko nakahabol yung mga idol natin sa Santolan Elite. Hindi na ata nakaatak at nabusog ata doon sa mga kaldero na may lamang tae.